Mula nung bata pa ako, palagi na akong nadadapa, nahulog sa bangin, nauntog sa gate, nahuling gumagawa ng krimen, napabangga sa pader, natusok ng kawil, at nahulog sa jeep. At hindi ko rin alam kung bakit ako biniyayaan ng kaunting swerte at sandamakmak na kamalasan. Grabe, malilate na ako. Sana may dumaan na jeep. Periodical test pa naman namin ngayon. Uy, ayun, may van. Ito na pala paparahin ko. Dito na ako sasakay. Para. Pasakayin mo ako. Pinasakay na kaagad ako. Tingin ko talaga suswertehin ako ngayong maghapon. Teka. Bakit may mga garapon dito na may lamang mga mata? Teka. Yung isa, puso ba yun? Ito, atay. Teka. Malas! Talagang sa buhay natin, may mga pagkakataong hindi talaga tayo bitaw-bitawan ng kamalasan. Yung tipong mag-online class ka na, tapos prepared ka na, nakaligo ka na, nakapag-toothbrush na, fully charged na rin yung cellphone mo, dinala mo na rin sa utak mo yung kaalaman ng mga ninuno mo, nagpabango ka na rin para mabango ka na sa online class. Tapos pagbukas mo ng Google Meet, okay class, let's recall. Ano ang tayutay? Oy, alam ko yan. Saulo ko meaning yan eh. Madali lang yan. Sigurado 100 points na ako dito. Ang tayutay ay isang... Ma'am? Ay, ayun. May signal na ulit. Sino nakakuha ng passing score? Yung mga hindi nakakuha ng test, bagsak na sa akin yan. Ay, ma'am, nag-test po ba? Abay, oo. Tinatawag kita kanina, ayaw mo sumagot. Nag-left ka pa bigla, bastos ka, bagsak ka na sa akin. Nawala lang kasi ang signal, ma'am. Hindi ko nakasalanan yon. Hindi ko rin naman yun kasalanan. Basta, bagsak ka na sa akin. Tinatawag kita kanina, ayaw mo sumagot. Inihintay ka namin, bigla ka nag-left. Tumatawag ka. Aba, talagang bastos kang bata. Ano naman ang gusto niyang gawin ko, ma'am? Umakyat sa tower at ayusin ko ang signal? Teka, ano kaya to? Uy, salamat naman, may signal na. Huli ka, Pikachu. Kuya, napano ka? Inatake ka ba ni Pikachu? Buti na lang, nahuli ko na. Malas! 79% sa inyo ay hindi pa nakasubscribe sa akin. At kung nagustuhan mo tong video ko, mag-subscribe ka muna sa akin para ba lagi mong mapanood tong mga luma at bago kong video. Kaya kung ako sa'yo, subscribe ka na! Pindutin mo na rin yung notification bell para hindi ka mahuli sa mga upload ko. Balik sa kwento! Gaya noon, isang araw, pagkigising ko, ayun, umaga na ulit. Mag-a-animate na ako. So, kinuha ko na yung table at yung upuan at umupo na ako at nag-animate. Makalipas ang isang oras ay nangalay na yung lieg ko. So, naisip ko na iunat ko kaya muna ang likod ko. Then, pag-unat ko, doon na nagimbal ang aking mundo. Tumumba yung upuan ko papunta sa likod at bukod doon ay nasipa ko rin yung table ko at nagsitalsikan yung mga nakapatong doon. At buti na lang may case yung cellphone ko at hindi siya nabasag. Then, pagkatumba ko, sabi ng nanay ko, ayan! Cellphone ka ng cellphone. Nahihimatay ka na tuloy kaka-cellphone. Buti hindi napabarog yung ulo mo. Cellphone kasi ng cellphone. Buti na lang at hindi ako nasisi. Yung cellphone lang. Ano? Ayos ka lang? At sinabi kong, opo, ayos na ayos. Ikaw na cellphone ka? Paunat-unat pa kasi ako ng likod. Ayan tuloy, natumba ako. Ikaw kasi na cellphone ka eh. Ikaw na cellphone ka. Then, pagkatapos ng isang buong buwan na pag-animate ko doon sa animation na yun, in-upload ko na siya. At nagimbal na naman ang aking mundo. Ad suitability. Ang video na ito ay hindi magkakaroon ng ad dahil hindi nito nasunod ang aming patakaran at policy. Sa kabuuan, hindi kikita ang video na ito. At doon ko na-realize na mas mabilis pala ang views kapag walang sweldo.
At isa pang kamalasan, isang araw noon bata pa ako, nagtataya-tayaan kami noon ng mga kaklase ko sa likod ng classroom namin sa may riprap. Kasi yung school namin, pabundok yon at marami talaga dong riprap. Kaya madalas ay doon kami naglalaro kasi wala dong playground. Para namang meron dun Kung meron man, malayo. Ayaw namin maglakad. So, ang taas ng riprap na yon, kasing taas siya ng isang adult. At oo, mataas na yon para sa amin kasi mga grade 2 pa nga lang kami. Pero kaya na naman namin siyang talunin kasi matitibay na mga tuhod namin. Tsaka grade 2 na kami noon. Malalaki na kami. So, habang nagtataya-tayaan kami, nawala na kami sa mga sarili namin. Sa sobrang saya namin, yung iba sumasayaw na at yung iba tumatalo na doon sa riprap. At isa na ako doon. Kahit alam namin na delikado na tumalon doon. Pero wala. Basta masaya kami noon. So, yung riprap na yun kasi, marami yun. Pero isang riprap lang ginagamit namin sa paglalaro. So, habang nagtataya-tayaan doon kami nagpapaikot-ikot sa riprap na yun. Taas, baba, taas, baba. May daan naman siya sa tabihan kaya safe na safe. Sa hagdan kami dumaraan para magpaikot-ikot doon sa riprap. Pero ako, superhuman ako noon. Doon ako sa mismong riprap tumatalon at umaakyat. Kaya kapag nandun ako sa may taas at malapit na akong mataya, tumatalon na lang ako bigla para hindi agad nila ako mataya. Shortcut! Samantala, yung taya kailangan pa niya magpunta sa tabihan para gamitin yung hagdan. Hindi mo ako maabutan? Nga! So, ganun na lang lagi yung ginagawa ko para mahirapan sila na hulihin ako. Hanggang sa, hindi mo ako mahuhuli? Kasi magaling ako. So, bigla ako natarantano na tawalan ako ng balanse. At biglang, at first time ko na naranasan na makakita ng star dahil sa pagkaumpog ng ulo sa isang matigas na bagay. Tulong! Tulong! At hindi ko rin alam kung paano ko nakasurvive sa ganun kataas na pagpatak. At una pa ang pisngi ang pustao. Ang taas nun para patakan ng isang grade 2. Then sabi ng isa kong kaklase, hindi to dapat malaman ni ma'am. Dahil kung malalaman niya to, madidiscover niya na lumabag tayo sa utos na bawal maglaro sa riprap. Doon ka dumaan sa likod ng room. Madam, naglalaro lang naman po kami. Nalaman nila na nahulog ako sa riprap at ang dami ng mga teacher na nagsipuntahan doon. Siguro gusto nila malaman kung anong kalagayan ko pagkatapos ko mahulog. Dahil siguro iniisip nila na, nahulog na pala yung malikot na bata na yun sa riprap. Buti naman, tingnan ko nga kung patay na. Then, may teacher na gumamot sa sugat ko sa pisngi at nilagyan niya yun ng mga betadine at alcohol. Aray! Aray! Oh, ayan. Nalinis ko na. Sa susunod yung kabila naman para pantay. Isang linggo din na namaga yung mukha ko. At hindi na muna ako naglaro para hindi na madagdagan pa. Pero pagkatapos gumaling ng sugat ko, at ito, isa pang kamalasan, grade 2 pa rin ako nun. Nanguhuli kami nung isa kong kaibigan noon ng tutubi. Doon ulit sa may riprap, may tradisyonal at may modernong paraan na panghuhuli nun. Yung tradisyonal na paraan nun, ihuhulihin mo yung tutubi sa pamamagitan ng pag-distract ng umiikot mong kamay sa harapan niya. Tapos yung kabila mo namang kamay ang gagamitin mo para hulihin siya sa buntot. At ang pangalawa namang paraan nun, dahan-dahan kang pupunta sa likuran ng tutubi at babaduhin mo na siya ng tsinelas kasi hindi mo siya mahuli-huli. Yun yung pinakamadali at mabilis na paraan, kaso gutay-gutay na siya bago mo siya mahuli. Pero syempre dahil mabait kami at may awa at habag kami dun sa tutubi, gumamit kami ng bato para hindi na mahirapan yung tutubi at mapadali na ang kanyang pagkamatay. See? Napaka-friendly. Ay, grabe naman yan. Nasasaktan din kaya sila. May buhay din yung mga yun. Bata pa ako nun. At hindi ko pa alam na kailangan pala ay maawa tayo sa tutubi. Malay ko ba? At kung makakabalik ako sa moment na yon, sasabihin ko sa batang ako na, alam mo, hindi ganyan ang panguhuli ng tutubi. Masama yan. Masyadong brutal yan. Ganito dapat. So, balik tayo sa nanguhuli ng tutubi si Tony. Alam nyo ba yung hollow blocks na nagkapira-piraso? Yan yung ginamit namin pambato dun sa tutubi at sa tuwing tumatama yun sa matigas na bagay, nagkakapira-piraso ulit yon. At may mga tumatalsik na maliliit na piraso ulit nun. Kaya kung sakaling hindi mo tamaan yung tutubi, nahuhuli pa rin namin siya kasi tinatama sila ng mga maliliit na piraso ng bato. Napaka-genius namin! So, habang nanguhuli kami ng tutubi, biglang... Ayun, yung dalawang yon namamato ng tutubi. Sila yung nakatama. Then lumapit sa amin yung pinsan nung nabato namin. Anong namin? Oo na, ako na ang nakatama. Then sabi niya sa amin, sino sa inyong dalawa ang nakatama? Sino sa inyong dalawa yung bumato? Ha? Then, ang ginawa nung kasama ko, bakit nyo binato yung pinsan ko? Ha? Hindi ko naman binato.
Nanguhuli lang naman kami ng tutubi. At sino nagsabi sa inyo na manghuli kayo dito ng tutubi, ha? Hindi ko na alam kung anong mga pinagkakatwiran ko nun, pero ang pagkakaalam ko ay umalis na yung dalawang babae na tinama ng bato at nag-iiyak sila doon sa classroom nila. Habang ako naman ay pawisan-pawisan habang pinapagalitan nung pinsan nila. Pinagalitan niya ako ng paulit-ulit at hindi ko na rin maalala kung ano yung pinagsasabi sa akin ng mayabang na yon. Basta kabadong-kabadong lang ako nun at pagkatapos niya ako pagalitan, nagpunta ako sa classroom ng mga tinamaan ko ng bato para mag-sorry. Wala naman akong ibang magagawa, di ba? Hindi ko naman sila kayang gamutin. Pagkatapos ko mag-sorry, pinatawad niya naman agad ako kasi merong magandang babae sa tabi niya na nagsasabing, patawarin mo na, tanggapin mo na sorry niya. At nung magsosorry na ako dun sa isa, pagkapasok ko ng classroom ay talagang nararamdaman ko na yung hindi magandang aura ng paligid. At para bang may isang elemento na nagbabadya na kumitil sa aking buhay. Ay, ate, sorry. Hindi kita mapapatawad. Hindi ko tatanggapin yung sorry mo. Kahit kailan. So, ayun mga ka-Dino, maraming salamat sa 100,000 subscribers! Hindi ko makakalimutan ang walang sawa niyong suporta at sa patuloy na pag-aabang sa mga bago kong upload. Medyo matagal na nga lang pala ako mag-upload ngayon kasi ang dami namin gawain sa school. Nakakatamad gumawa ng essay. Hindi ko maabot ang 100,000 subscribers kung wala kayo. At marami rin nga palang salamat sa mga fan arts na to. At yun lang. Bye-bye! Bye-bye!